Ramdam ko pa rin ang lamig ng tubig na pumulupot sa akin, ang biglaang pagkabigla ng pagkahulog, ang marahas na pagpupumiglas para makahinga. Ang lamig na humaplos sa aking balat ay hindi kasing lamig ng pait na naramdaman ko sa aking puso. Habang lumulubog ako, ang bawat hirap kong paglanghap ay tila huling pagpupumiglas sa isang bangungot na gising. Ngunit ang mas matindi pa kaysa sa unti-unting paglunod ay ang tawa ng apo ko. Ang bawat hagikik niya ay parang milya-milyang kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. "Huwag kang maarte, Lola," bulong niya, ngunit sapat ang lakas para marinig ko. Habang nakatayo siya sa gilid ng lawa, pinagmamasdan ako na para bang isa akong nakakaaliw na eksena sa pelikula. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng inosenteng pagmamahal, ay ngayon ay nanlalamig at walang anumang emosyon. Walang awa. Sinubukan kong sumigaw, humingi ng tulong, pero ang tubig ay lumamon sa aking mga salita, pinipigilan ang anumang tunog na lumabas sa aking bibig. Ang tanging nakikita ko ay ang kanyang ngisi, ang ngisi ng isang demonyo na nakatago sa anyo ng isang anghel. Silio, ang apo ko na akala ko'y pinakamamahal ko sa lahat, ang siyang nagtangkang kumitil sa buhay ko. At ang dahilan? Malalaman niyo lahat kung bakit. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat paglanghap ay isang pagpupumiglas. Akala ko, iyon na ang katapusan ko. Akala ko, doon na matatapos ang lahat ng pinaghirapan kong itayo. Pero hindi. Hindi ko hahayaan na matapos ang kwento ko sa ganito. Hindi ko hahayaan na manalo ang kasamaan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at paa. Unti-unti nang naubos ang aking lakas. Pero bago pa man ako tuluyang lamunin ang dilim ng tubig, isang larawan ang sumilay sa aking isip. Ang larawan ng aking pamilya, ng aking mga anak na pitrotektahan ko ng buong buhay ko. At doon, sa gitna ng aking halos pagkalunod, doon ko naramdaman ang muling pag-alab ng isang bagay sa aking kalooban, ang apoy ng paghihiganti. Isang pangako sa aking sarili na hindi ito ang magiging huling kabanata ng aking buhay. Ako si Elena. At para sa marami, ang buhay ko ay tila isang perpektong pelikula. Biniyayaan ako ng gandang hinahangaan at hindi ko ito ikinahihiya. Madalas akong mapuri sa aking itsura simula pa noong dalaga ako, ngunit higit pa roon, biniyayaan din ako ng isang mapagmahal na asawa, si Ricardo, at 2 anak na naging sandigan ko sa lahat. Si Marco, ang panganay, ang tapat at masipag, at si Ana, ang bunso, ang aking matamis at maunawaing anak na babae. Lumaki sila sa pagmamahal, sa pag-aaruga, at sa mga aral ng pagpapahalaga sa pamilya. Itinuro ko sa kanila na ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay. Napakasaya ng aming simpleng buhay sa isang bahay na mailunti ang hardin sa likuran. Tuwing umaga, bumabangon ako ng may ngiti, naghahanda ng kapeng mainit para sa aking asawa, ang amoy ng bagong timplang kape at pandesal ang laging bumubungad sa aming umaga. Pagkatapos, nagluluto ako ng almusal para sa aming mga anak bago sila pumasok sa eskwela. Kadalasan ay sinangag at pritong itlog na laging kinakain namin ng magkasama sa aming hapagkainan. Ang aming bahay ay puno ng tawanan at kwentuhan, ng amoy ng bagong lutong pagkain, at ng init ng pagmamahalan na tila bumabalot sa bawat sulok. Ang mga bintana ay laging bukas, pinapasok ang sariwang hangin at sikat ng araw na nagpaparamdam ng kapayapaan. Naging inspirasyon ko ang pagiging masayahin at positibo sa buhay. Ang kaligayahan ng aking pamilya ang siyang pinakamahalaga sa akin. Bilang isang interior designer, mahilig akong mag-ayos ng mga bagay-bagay, gawing mas maganda at komportable ang paligid, at ganoon din ang pananaw ko sa buhay, ayusin ang anumang gusot upang maging maayos at masaya ang lahat. Nang dumating ang aming mga apo, lalong lumawak ang aming mundo. Ang pagiging lola ay isang bagong yugto ng kaligayahan na hindi ko inaasahan. Silio, ang anak ni Marco, ang aming panganay na apo, ay isa sa mga dahilan ng aming kagalakan. Siya ang unang nagbigay sa akin ng titulong lola. Naalala ko pa ang unang beses na nakita ko siya, isang maliit na nilalang na puno ng inosensya, na may malalaking mata at matamis na ngiti. Mahal na mahal ko siya, at ang pagmamahal na iyon ay walang hangganan. Ang mga hapon ay madalas naming ginugugol sa hardin, nagtatanim ng mga bulaklak, nagkukulay ng mga dahon sa mga aklat pangkulay, o kaya naman ay nagbabasa ng kwento sa ilalim ng puno. Ang bawat bakasyon ay puno ng mga paglalakbay sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga probinsya na mailawa o dagat.
Ang lawa na naging saksi sa halos katapusan ng aking buhay ay ironically, isa sa mga lugar na madalas naming puntahan. Puno ng magagandang alaala ang bawat sulok ng lawa, alaala ng tawa at saya ng pamilya. At dahil sa mga alaalang ito, masakit isipin kung paano nagbago ang lahat. Kung paano ang isang lugar na puno ng kaligayahan ay naging lugar ng takot at pagtataksil. Ang aming pamilya ay tila isang perpektong larawan, isang kanvas na pininturahan ng pag-ibig at harmonya. Ngunit, sa likod ng magandang tanawin na iyon, mayroong unti-unting lumilitaw na bahid, isang anino na magtatago sa ilalim ng lahat ng kaligayahan. Sa simula, si Leo ay isang napakabait na bata. Magalang, matalino at laging nakangiti. Ang kanyang mga mata ay parang bituin sa kalangitan, napakaliwanag at puno ng pag-asa. Gustong-gusto niyang makinig sa aking mga kwento, lalo na ang mga kwento tungkol sa aming pamilya at sa mga pakikipagsapalaran namin ni Ricardo noong kabataan pa namin. Madalas kaming maghapunan ng magkasama at palagi siyang nakaupo sa tabi ko, nakikinig sa bawat salita ko na tila siya'y isang munting iskolar. Ang kanyang mga yakap ay laging mahigpit at ang kanyang mga halik sa pisngi ay laging matamis. Pero unti-unti, napansin ko ang maliliit na pagbabago. Sa una, pinapansin ko lang ang mga ito, iniisip na marahil ay pagod lang siya o may iniisip. Ang kanyang mga ngiti ay tila nagiging mas pinipilit, at ang kanyang mga mata ay kung minsan ay nagtatago ng isang kakaibang kislap na hindi ko maintindihan. Isang kislap na parang may itinatago siyang sekreto. Naging mas tahimik din siya kung minsan, at mapapansin mong may malalim siyang iniisip. Isang hapon, habang naglalaro kami sa hardin, aksidenteng natapon ko ang kanyang paboritong laruan, isang maliit na kotse na regalo pa ng kanyang ama. Kaagad akong humingi ng paumanhin, pero sa halip na tumango o magsabi na ayos lang, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Ang labi niya ay bahagyang kumibot, at may nakita akong mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, isang malamig na tingin na nawala agad nang mapansin niya na tinitingnan ko siya. Ngumiti siya pagkatapos, ngunit ang ngiting iyon ay tila peke, na parang maskara lang. Hindi ko naunawaan noon, ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maging mas possessive sa atensyon ng kanyang mga magulang. Kapag nasa bahay ako, madalas ko siyang makita na nakayakap sa kanyang ina o ama, tila nagpaparamdam na siya ang sentro ng kanilang mundo. Kung minsan, kapag kinakausap ko si Marco o si Ana, bigla siyang sisingit sa aming usapan, o kaya ay bigla na lang siyang magdadrama para makuha ang kanilang atensyon. Minsan, magkukunwari siyang nasasaktan para lang yakapin siya. Mapapansin kong tinitignan niya ako ng palihim habang ginagawa niya ito. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, narinig ko siyang kausap ang kanyang ama sa telepono. Lola, lagi na lang si Lola, bulong niya, na parang nagrereklamo, hindi na niya ako nilalaro, nagagalit pa nga siya sa akin. Alam kong hindi iyon totoo, dahil halos araw-araw kaming magkasama at ni minsan ay hindi ko siya pinagtaasan ng boses. Nagulat ako sa narinig ko. Nagkunwari akong hindi ko narinig ang usapan, pero mula noon, nagsimula akong magduda. Bakit niya kailangang magsinungaling? Anong motibo niya? Naisip ko noon na baka bata pa siya at hindi niya naiintindihan ang mga salita niya, pero ang pakiramdam ko ay hindi ako mapakali. Hindi ko pa lubusang nauunawaan, pero ang maliit na butil ng pagdududa ay naitanim na sa aking puso. Ang butil na iyon ang siyang unti-unting magiging isang malaking puno ng pagtataksil. Ang maliit na butil ng pagdududa ay unti-unting lumalaki, parang damo na sumisibol sa gilid ng isang perpektong daan. Ang mga kakaibang kilos ni Leo ay naging mas madalas, mas kapansin-pansin. Naging mas passive-aggressive siya, lalo na kapag nasa paligid ang kanyang mga magulang. Kung minsan, kapag magkasama kami, tila napakabait niya, ngunit kapag may iba nang nakakarinig, bigla siyang nagiging sutil, o kaya naman ay nagkukwento ng mga bagay na hindi totoo tungkol sa akin, na para bang nagbibiro lang. Ang kanyang ngisi ay tila laging nakapinta sa kanyang labi, isang ngisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang araw, nagluto ako ng paborito niyang adobo. Tuwang-tuwa siya noong una, kumain ng marami at pinuri pa ang luto ko. Lola, ito po ang pinakamasarap na adobo sa buong mundo, sabi niya, at nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata noon. Ngunit nang dumating ang kanyang ina, bigla siyang nagreklamo, Nanay, mas masarap pa rin po ang adobo mo, ang adobo ni Lola, maalat. Medyo sumakit nga po ang tiyan ko pagkatapos kumain. Nagulat ako.
Hindi naman talaga maalat at ilang beses na niyang pinuri ang luto ko. Tiningnan ko siya at nakita ko ang isang mabilis na ngisi sa kanyang labi bago siya yumuko na para bang nagtagumpay siya sa isang sikreto. Napansin din ni Ana ang kakaibang pag-ugali ni Leo pero ipinagkibit balikat lang niya ito. Iniisip na marahil ay nagbibiro lang ang bata at hindi niya dapat masyadong pagtuunan ng pansin. Ngunit sa akin, may bumabara na sa aking lalamunan. Mas nagulantang ako ng isang beses, habang nakatayo ako sa sala, narinig ko siyang kausap ang kanyang pinsan sa telepono. Si Lola, nagkukulong lang sa kwarto niya. Hindi niya na ako dinadalaw, puro reklamo na lang daw ang ginagawa niya. Alam kong hindi iyon totoo, dahil gabi-gabi ay kinakatok ko ang kwarto niya at nagbabasa kami ng kwento. Nagbibigay pa nga ako ng gatas at cookies. Nang makita niya akong nakatayo doon, kaagad niyang ibinaba ang telepono at ngumiti ng napakatamis na para bang isang anghel na walang ginawang masama. Lola, kamusta po? Kumain na po kayo? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Pinagsama-sama ko ang lahat ng mga insidente at may isang bagay na hindi tama. Hindi normal ang pag-ugali niya. Para siyang isang aktor na may iba't ibang mukha para sa bawat tao. Dahil sa pagiging malapit ko sa aking mga anak, madalas ko silang kausapin. Nag-aalala ako na baka may problema si Leo na hindi ko alam. Tinanong ko si Marco at Ana kung may napapansin din silang kakaiba sa kanyang pag-ugali, pero pareho silang nagsabing normal lang iyon sa mga bata. Nanay, bata pa lang siya. Naghahanap lang ng atensyon. Ang hilig niya kasing maglaro at baka naiinggit lang siya sa atensyon na binibigay mo sa ibang apo, sabi ni Marco, na parang pinipilit lang na hindi bigyan ng malalim na kahulugan ang mga kilos ni Leo. Huwag mong masyadong dibdibin, nanay. Gusto kong maniwala sa kanila, gusto kong baliwalain ang lahat, pero hindi ko magawa. Ang bawat ngiti niya ay tila may halong lason, ang bawat tingin niya ay parang tumatago sa aking kaluluwa. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may itinatago siya, na may malalim na bahagi sa kanyang pagkatao na hindi niya ipinapakita. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin lubusang maisip na ang sarili kong apo ay may kakayahang gumawa ng masama. Patuloy kong ipinagpipilitan sa aking sarili na baka nagkakamali lang ako. Ngunit ang loob ko ay tila nag-aalala at ang mga panaginip ko ay nababalot ng takot. Hindi ko pa lubusang naunawaan ang buong larawan, pero may isang malaking tanong na bumabagabag sa aking isip. Ano ba talaga ang balak ni Leo? At bakit tila bulag ang lahat sa mga nakikita ko? Ang tanong na iyon ay hindi nagtagal ay naging isang malamig na katotohanan, isang malalim na sugat na unti-unting lumalaki. Mula sa mga maliliit na panlilinlang, ang mga aksyon ni Leo ay naging mas tahasan at mas nakakasira. Hindi na lang ito tungkol sa atensyon, mukha na niya akong gustong mawala sa eksena, na para bang ako ay isang hadlang sa kanyang gusto. Nagsimula siyang magkalat ng mga kasinungalingan sa ibang miyembro ng pamilya, mga tiyahin at tiyuhin, at maging sa aming mga kapitbahay. Kung minsan, bigla na lang akong makakarinig ng mga bulong habang ako ay naglalakad sa hardin, o makakakita ng mga kakaibang tingin mula sa mga taong dati ay napakabait sa akin. Narinig ko raw, hindi na raw masyadong inaalagaan ni Elena ang hardin niya, nalalanta na raw ang mga halaman, sabi ng isang kapitbahay sa kabilang bakod na may kahalong pagdududa sa kanyang boses. Ang hardin na inaalagaan ko ng buong puso, na madalas kong diligan bago sumikat ang araw. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang mga kwentong ito, hanggang sa isang hapunan, narinig ko si Leo na nagkukwento sa kanyang tiyahin. Ayaw na po ni Lola mag-alaga ng halaman, sabi niya po. Mas gusto niyang magpahinga na lang sa kwarto at hindi na lumabas. Nagulat ako. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Ang kanyang boses ay puno ng inosensya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nangungutya. Ang pinakamasakit ay nang sinimulan niyang sirain ang aking mga personal na gamit. Isang araw, nawala ang aking paboritong porselana na ibinigay sa akin ni Ricardo noong anibersaryo namin. Isa itong antigong florera na may disenyong bulaklak, napakahalaga sa akin. Hinanap ko ito sa buong bahay, ngunit hindi ko makita. Kinabukasan, habang naglilinis ang aming katulong, nakita ko ito sa basurahan, basag-basag. Ay, Lola, sabi ni Leo na lumapit sa akin na may pag-aalala sa mukha, nakita ko po iyan sa sahig, nabasag na po. Baka aksidente lang po noong nililinis ni Manang. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsasabi ay tila may halong panunuya, at ang kanyang tingin sa akin ay tila ng uyam. Alam kong siya ang may gawa,
Ang sakit na naramdaman ko ay hindi lang dahil sa nawasak na bagay, kundi sa katotohanang kaya niyang gawin iyon. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok. Naging mas direktahan ang kanyang pagiging walang respeto. Kung minsan, habang nagbabasa ako sa sala, bigla na lang siyang mag-aon ng malakas na musika, o kaya ay magtatapon ng mga laruan sa aking harapan na para bang aksidente lang. Kapag sinasaway ko siya, ngingisi lang siya at magpapanggap na wala siyang narinig, na para bang ako ay isang multo sa sarili kong bahay. Hindi ko na halos makilala ang sarili kong apo. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka ako na ang may problema. Baka nag-imagine lang ako ng mga bagay-bagay dahil sa edad ko. Pero ang aking asawa at mga anak ay tila hindi napapansin ang mga ito. Nanay, baka stress ka lang, sabi ni Ana, na may pag-aalala sa kanyang boses. Gusto mo bang magpahinga muna? Pwede naman akong magstay dito para samahan ka. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanila kung ano ang nararamdaman ko, ang bigat ng dinadala ko, pero alam kong mahihirapan silang maniwala sa akin, lalo na't bata pa si Leo, at napakagaling niyang magpanggap. Ang pagdududa sa akin ay masakit, pero mas masakit ang pagdududa nila sa aking katinoan. Kahit na masakit, napagpasyahan kong kailangan kong kumilos. Hindi ko maaaring hayaan na ganito ang mangyari. Hindi ko maaaring hayaan na sirain niya ang aking buhay at ang relasyon ko sa aking pamilya. Kailangan kong patunayan ang kanyang pagiging sinungaling. Nagsimula akong mag-imbestiga. Sinimulan kong kolektahin ang bawat insidente, ang bawat kasinungalingan, ang bawat tingin na puno ng pagkamuhi. Ang bawat detalye ay mahalaga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga ebidensyang ito, pero alam kong kailangan kong maging handa. Ang pagtitiwala ko kay Leo ay unti-unting nawawala at napapalitan ito ng pagdududa at pag-aalala. Ang tensyon sa loob ng bahay ay tila bumabalot sa bawat sulok at pakiramdam ko, anumang sandali ay sasabog na ang lahat. Ang bawat pagdududa ko ay tila nagtutulak sa akin na humanap ng kasagutan na parang isang investigador na naghahanap ng mga bakas. Hindi ko kayang manatili sa kadilimang ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Matapos ang maraming gabing walang tulog at pag-iisip kung paano ko siya mahuli, nagdesisyon akong kumilos. Hindi ko nahahayaan na tuluyan akong sirain ng apo ko. Isang araw, habang nasa trabaho si Marco at si Ana, at nasa eskwela si Leo, nagplano ako. Alam kong mayroong isang maliit na tindahan sa bayan na nagbebenta ng mga surveillance camera. Agad akong pumunta doon at bumili ng isang maliit na kamera na halos kasing laki lang ng aking hinlalaki, madaling itago. Pinili ko ang isang modelo na may motion sensor at mahabang battery life at may kakayahang mag-record ng audio. Mahalaga ang audio dahil doon ko malalaman ang tunay niyang ugali. Naisip ko ang isang magandang lugar para itago ito. Sa wakas, naisip ko ang kanyang paboritong teddy bear na laging nakaupo sa tabi ng kanyang kama na madalas niyang dalhin sa sala at sa iba pang parte ng bahay. Perpekto iyon dahil hindi siya maghihinala. Habang maingat kong itinago ang kamera sa loob ng teddy bear, nanginginig ang aking mga kamay. Pakiramdam ko ay isang espiya na may misyon at ang aking puso ay bumibili sa bawat paggalaw. Nag-ingat ako na walang bakas na matira. Pagkatapos, inilagay ko ang teddy bear sa isang strategic na lugar sa sala, kung saan makukuha ang lahat ng aktibidad sa aming tahanan. Siniguro kong nakatutok ito sa mga lugar na madalas niyang pagtaguan ng mga gamit. Ilang araw ang lumipas at patuloy pa rin ang pagiging mapanlinlang ni Leo. Pero ngayon, mayroon akong pag-asa. Bawat gabi, matapos matulog ang lahat, maingat kong kinukuha ang teddy bear, kinokopya ang mga video files, at pinapanood ito sa aking laptop. Sa simula, wala akong nakitang kakaiba. Normal na paglalaro, normal na usapan. Nagsimula akong mawala ng pag-asa. Baka nga nagkakamali ako at hinuhusgahan ko lang ang apo ko. Pero sa ikatlong gabi, nakita ko ito. Isang video clip na nagpapatunay sa lahat ng aking hinala na nagpapakita sa akin ng tunay niyang kulay. Nasa sala si Leo at nakita kong nagtatago siya ng isang bagay sa likod ng sofa. Ito ang paborito kong libro na lagi kong binabasa. Pagkatapos, pumasok si Ana at nang makita niya ang apo ko, umiti siya. Leo, ano iyang ginagawa mo dyan sa likod ng sofa? Tanong niya. Tumingin si Leo kay Ana, umiti ng napakatamis, na para bang siya ay isang inosenteng anghel, at sinabing, wala po, Lola. Naglalaro lang po ako.
Ngunit ang kanyang mga mata ay sumisipol sa tuwa. Ngunit hindi nagtagal, sa isa pang clip, nakita ko si Leo na nakaupo sa sofa, naglalaro ng video games. Pagkatapos, bigla siyang tumayo at kinuha niya ang aking salamin sa mesa. Maingat niyang inilagay ito sa ilalim ng unan ng sofa. Pagkatapos, tumakbo siya sa kusina at nang dumating si Marco, narinig ko siyang sumigaw, "Tatay! Si Lola po! Nawawala na naman po ang salamin niya. Malilimutin na po si Lola, kailangan na po sigurong magpahinga sa bahay at huwag nang masyadong lumabas para hindi nalilimutan ang mga gamit." Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kanyang mukha, nakita ko ang isang mabilis na pagngisi. Ang pinakamasakit na parte ay nang makita ko siyang nagtatapon ng isang maliit na bote ng pesticide sa hardin, malapit sa aking mga halaman na bagong sibol pa lang. Alam kong sinisira niya ang aking hardin, pero ang makita ko na inilalagay niya ang isang mapanganib na kemikal ay lubos na nakapagpabigla sa akin. Naalala ko ang kanyang mga kwento tungkol sa aking kipagpapabaya sa hardin at kung paano niya sinabi na dapat ay hindi ko na raw masyadong pinapagod ang sarili ko. Ang lahat ay may koneksyon. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panloloko ay para lang sirain ang aking reputasyon at para unti-unti akong mawala sa kanilang mga buhay. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ang nagpatunay sa kanyang kasamaan ay nang nakita ko siyang kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang inosenteng bata. Sana malunod na si Lola, bulong niya, na maihalong pag-aalala na marinig siya. Sana mawala na siya, para wala nang umepal pa sa buhay namin. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking dibdib na nagpapabigat sa aking paghinga. Ang aking apo, na akala ko'y inosente, ay nagtatago ng isang demonyo sa kanyang puso. Ang twist na ito ay hindi lamang nagbigay sa akin ng ebidensya, kundi nagbigay din sa akin ng lakas na harapin ang lahat. Hindi ko nahahayaan na manalo ang kasamaan. Ang kamera na iyon ang aking nagbigay sa akin ng liwanag sa dilim. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang laptop. Ang mga video clip ay nagpatunay sa lahat ng aking hinala na nagpapakita ng isang katotohanan na hindi ko kailanman inasahan mula sa aking sariling dugo. Ang apo ko, na akala ko ay anghel, ay isang tuso at mapanlinlang na nilalang na handang gawin ang lahat para sa sarili niyang kagustuhan. Hindi ko na kayang itago ito. Kailangan kong harapin siya, at kailangan kong gawin ito sa harap ng lahat upang hindi na siya makapagtago pa. Nagplano ako ng isang family dinner kinabukasan. Siniguro kong naroroon ang lahat, si Ricardo, ang aking tapat na asawa na handang umalalay sa akin, si Marco, ang aming panganay na anak na laging nagbibigay ng payo, si Ana, ang aming bunso na laging handang makinig, at syempre, si Leo. Naghanda ako ng kanyang paboritong pagkain, ang adobo na lagi niyang pinupuri, na para bang wala akong alam at ang lahat ay normal. Gusto kong makita ang kanyang reaksyon, ang kanyang huling pagpapanggap bago lumabas ang katotohanan. Nang matapos kaming kumain, at habang umiinom kami ng kape at nagkukwentuhan, umubo ako para makuha ang kanilang atensyon. Ang tahimik na sandali ay nabasag ng aking boses. Mayroon akong importanteng bagay na kailangan kong ipakita sa inyo, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit ang loob ko ay kumukulo at ang aking puso ay bumibilis sa bawat salita. Tiningnan ko si Leo at nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha, isang bahagyang pagkabigla, na agad niyang tinago sa isang matamis na ngiti. Ngunit ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng ngising iyon. Ibinukas ko ang aking laptop at ipinapakita ang mga video. Ang unang video ay ang pagtatago niya ng aking salamin sa ilalim ng unan. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marco at Ana. "Leo, bakit mo ginawa iyan?" "Alam mong hinahanap-hanap iyan ni Lola," tanong ni Marco na may pagtataka sa kanyang boses. Ngumiti si Leo at sinabing, "Naglaro lang po ako, tatay. Hindi ko po sinasadya, nakalimutan ko lang po na ibalik." Ang kanyang mga mata ay puno ng inosensya. Ngunit nagpatuloy ang mga video. Ang pagtatapon niya ng pesticide sa aking hardin na nagpalanta sa aking mga halaman. Ang pagwasak niya sa aking paboritong porselana na regalo ni Ricardo, na basag-basag na sa basurahan. Ang pagkakalat niya ng kasinungalingan sa telepono na nagsasabing ako ay malilimutin at hindi na naglalabas ng bahay. Ang bawat video clip ay naglalabas ng katotohanan at ang mukha ni Leo ay unti-unting nagbabago mula sa pagpapanggap patungo sa pagkabigla at sa wakas sa pagkamuhi na hindi na niya maitago.
Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Lola, nagbibiro lang po ako, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig, ngunit may halong pagnanais na magpanggap na parang hindi siya ang nasa video. Hindi ko po sinasadya, alam niyo naman po na mahilig akong magbiro. Hindi mo sinasadya? Sabi ko, ang boses ko ay kalmado pa rin, ngunit ang aking mga mata ay puno ng galit at sakit. Kung hindi mo sinasadya, Leo, bakit ka tumawa habang halos malunod ako sa lawa? Anong klaseng laro iyon? Biglang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Nanginginig ang kamay ni Ricardo. Walang nagsalita, lahat ay nakatitig sa akin at pagkatapos ay kay Leo. At doon, ipinakita ko ang huling video clip. Ang video kung saan itinulak niya ako sa lawa, ang kanyang tawa na umalinggaw sa tahimik na gabi, at ang kanyang mga salita, "Huwag kang maarte, Lola. Hindi bagay sa iyo ang magdrama." Ang video ay nagpapakita ng kanyang walang awang mukha. Namutla si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang ngisi ay unti-unting nawala, napalitan ng takot at galit. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi siya makasagot at para siyang nakakita ng multo. Leo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at galit na halos hindi na niya mapigilan. Totoo ba ito? Anak, bakit? Tumango si Leo, umiiyak na. Patawad po, tatay. Patawad po, Lola. Hindi ko po sinasadya. Natakot lang po ako. Ang kanyang paghingi ng tawad ay walang kapanipaniwala at halata na pinipilit lamang. Ngunit ang paghingi niya ng tawad ay hindi na sapat. Ang sakit na idinulot niya ay napakalalim, isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ng aking mga anak. Ang kanilang apo, ang kanilang anak, ay may kakayahang gumawa ng ganito, na halos kumitil sa buhay ng kanyang lola. Ang lahat ng pagtatanggol nila kay Leo ay biglang naglaho. Hindi ko akalain na kaya mong gawin ito, Leo, sabi ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Bakit mo nagawa sa amin ito? Hindi nakasagot si Leo. Niyakap ako ni Ricardo ng mahigpit at ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal at suporta. Sa sandaling iyon, alam kong nagawa ko ang tama. Ang katotohanan ay lumabas at ang kasamaan ay nahayag. Ang paghihiganti ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng sakit, kundi tungkol din sa pagpapalaya ng katotohanan at pagpapanumbalik ng hustisya. Sa huli, nanalo ang katotohanan. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang aming pamilya ay dumaan sa isang masakit na yugto ng pagpapagaling, na parang isang bahay na nasira at kailangan muling itayo. Si Leo ay dinala sa isang child psychologist. Nalaman namin na mayroon siyang behavioral issues na hindi namin napansin, marahil ay dahil sa sobrang pagmamahal namin at pagbibigay pansin. Ang kanyang pagiging mapanlinlang ay hindi lang isang paghahanap ng atensyon, kundi isang mas malalim na problema na kailangan ng propesyonal na tulong. Nagpapasalamat ako na lumabas ang katotohanan bago pa man lumala ang lahat at magdulot pa ng mas malaking pinsala. Ang aming pamilya ay unti-unting naghilom. Madalas kaming mag-usap at unti-unting naghilom ang mga sugat ng pagtataksil. Ang aking relasyon sa aking mga anak ay lalong lumakas dahil naintindihan na nila ang lahat ng aking nararamdaman at ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Naging mas bukas kami sa isa't isa at mas nagkaroon ng tiwala sa pagitan namin. Naging mas maingat din kami sa pagmasid sa mga kilos ng aming mga apo. Si Leo ay sumailalim sa therapy at dahan-dahan nakikita namin ang pagbabago sa kanya. Hindi siya naging perpekto dahil ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap, pero nagkakaroon na siya ng pag-unawa sa kanyang mga pagkakamali at sa epekto ng kanyang mga ginawa. Ang mga pribilehiyo niya ay nawala at naging mas mahigpit ang pagsubaybay sa kanya. Ngunit sa huli, umaasa ako na matututo siya mula sa kanyang mga pagkakamali at magiging isang mas mabuting tao. Sa aking bahagi, nakabalik na ako sa aking normal na buhay. Ang hardin ko ay muling namumulaklak at ang aking bahay ay muling puno ng kaligayahan at kapayapaan. Ang takot na naranasan ko sa lawa ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng kapayapaan at pag-asa. Hindi na ako nagigising sa gabi na may takot sa aking puso. Naranasan ko ang pinakamasakit na pagtataksil mula sa isang taong pinakamamahal ko, mula sa sarili kong apo. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang katarungan ay mananaig. Ang karanasan na ito ay nagturo sa akin ng mahalagang aral,
Na ang kasamaan ay maaaring magtago sa pinaka-inosenteng anyo, at na kailangan nating maging handa na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi ko kailanman inakala na ang isang lola ay kinakailangan pang magbantay sa sarili niyang apo. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pagbibigay ng sakit, kundi tungkol sa pagpapalaya ng katotohanan, pagpapanumbalik ng katarungan, at pagpapanumbalik ng kapayapaan. Ngayon, nabubuhay ako ng may kapayapaan. Alam kong ang buhay ko ay nasa aking kontrol, at hindi ko nahahayaan na sirain ito ng sinuman. At kung sakaling may mga has na subukang saktan ako ulit, o sinuman sa aking pamilya, alam ko na kung ano ang gagawin ko. Mayroon na akong lakas, at alam ko na kung paano lumaban para sa katotohanan.